sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. At naganap na. Isinisi po ng Department of Public Works and Highways. Eto na ha. Nagsalita na ha. Sa ilang mambabatas, ang bigong flood control projects na naglaan ng pondo sa proyekto nang hindi muna humihingi sa kanila ng technical guidance. Ayan na. Parang sinabi niya na rin sa atin to, ano? Nung nakaraang araw. Sinabi niya nga yan. Sino nagsabi? Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, may ilang mambabatas ang nagpasok ng mga hindi. Ano daw? Ng mga hindi pa natukoy na flood control projects sa National Expenditure Program noong nakaraang BICAM deliberations nang hindi. Nang ano daw? Nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang tanggapan. Ayun. Hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang tanggapan. Ano nangyari? At nalaman nila ito matapos maipasok sa final version ng General Appropriations Act. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Ayun na nga. Walang kamalay-malay yung implementing agency. Ay, di ba? Ito nga yung sinabi niya sa atin nung makausap natin siya. Kaya nga tinatanong natin, kung hindi dumaan sa pag-aaral ninyo, sino nag-aaral ng mga flood control projects na yon? Wala. Ayun. Wala. Kaya tama yung sinabi ng Pangulo mahiya naman sila. Ayan. Inamin din ni Bonoan na walang monitoring system. Ano raw? Na walang monitoring system ang DPWH para sa nasabing mga proyekto. Partikular ang mga ipinasok ng mga kongresista. Hindi senador Walang ipinasok ng mga kongresista sa pambansang budget nang hindi nang hindi sumasailalim sa technical vetting. Yun na. Tumanggap po ang DPWH ng napakalaking budget na mahigit sa 980 billion pesos para sa flood control project sa buong bansa mula 2023 hanggang 2025. Ngunit nagpapatuloy ang pagbaha sa Metro Manila at ilang lalawigan sa panahon ng malalakas na pagulan dulot ng habagat at bagyo. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Maganda morning.
Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo? Mga engineers, mga estudyante ng engineering, lalo na yung mga estudyante ng civil engineering. Civil engineering. Maraming mga estudyante kumbatsero na nangangarap na mapasok sa DPWH. Sapagkat maganda kasi ang mga benepisyo sa gobyerno. Sa totoo lang, in general. Sa mga panahong ito, Oo. talagang gobyerno na ang takbuhan ng lahat. Totoo. Hindi katulad nung araw na ayaw magtrabaho sa gobyerno. Dahil talon-talo daw kapag ikukumpara sa pribado. Sa pribado. Pero sa mga nakaraan ay napatunayan natin, at lalo na nga nung pandemic, di ba? Nung pandemic, mga empleyado lang ng gobyerno ang hindi pumapasok pero ng patuloy na sumasahod. Buo ang sweldo. Buo ang sweldo. Diba? Kaya binabati po natin ang mga profesor ng engineering, lalo na dyan sa MAPWA. Sa MAPWA Institute of Technology. Yung pinanggalingan ni Engineer Tony Nanggel. Ayan. Alam mo, kumbatsero, maraming mga profesyon dito sa ating bansa ang talagang hinahangaan naman ng mga tao. Diyan yung doktor. Kaya nga kapag kami naging doktor sa pamilya, pumasa sa board exam kulang na lang yung buong bahay nababalutan ng tarpaulin Talaga. Di ba? Tapos nakalagay doon sa ang doktor pa naman napakahaba niyan. Biruin mo mag-aaral ka ng 4 na taon na kolehiyo. Tapos yun ang ano tawag doon? Yun ang yung pinaka-pre-med mo. Pre-med lang yun. Tapos saka ka palang mag-medicine. Ilang taon na ulit yun? Mga 4 na taon. Tapos may dagdag pa yan. Kapag gusto mo nang mag-specialize na, halimbawa gusto mo eksperto ka lang sa utak. Gusto mo maging neurosurgeon. Naku panibagong ko ilang taon na naman yun. Mahaba-habang pag-aaral. Tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga doktor. So yan talaga namang napakahirap maging doktor at magastos. Magastos sa pagpapaaral yan, lalo na sa mga magulang. Ang isa pang talaga namang ikinararangal ng angkan, yung ikaw maging engineer, magkaroon ng engineer sa pamilya mo. Yan yung mga kursong pag natapos kayo, may titulo kayo. Talaga. Engineer, architect, diba? doctor, lawyer. Hindi sasabihin, broadcaster. Walang kwenta. Broadcaster Anthony Taberna. Walang gano'n. Yung nakalagay sa mayroong kang lapida sa harap ng bahay mo na nakalagay broadcast, walang ganun. Pero yung engineer, may nakalagay talaga ng mga maniwala ka. Lalo na yung nakapasa. Lalo na yung nakapasa. Siyempre, nakapasa. Meron kasing naglalagay na ng engineer na ganun hindi pa naman nakakasampung board exam na hindi pa rin nakakapasa. At ang pakilala niya, engineer na siya. Pero sa isang banda naman, kumbatsero, merong talagang malas lang sa board exam, pero mas magaling pa kaysa sa lisensyado. Kumbaga sa practical mas mahusay. Meron nga ganon. Kaya natin na pag-uusapan yun. Sa pag-chef lang pagluluto lang Meron hindi naman nag-aaral pero pag tinikman mo yung luto, napakasarap. Totoo yan, kumbatsero. Pag ikinumpara mo sa isang nag-aral ng culinary, sa isang mamahaling eskwelahan na napaka-aarte yung plating, yung dekorasyon ng pagkaka-present, yung presentation ng pagkain. Pero pag tinikman mo, itong pagkain na to. Bakit maganda lang tingnan at magandang picturean at Instagrammable. Pero pagka tinikman mo, hindi ka masisiyahan. Yung iba naman talagang dahil maganda at Instagrammable, sarap. Pero ang totoo, hindi naman masarap. Hindi masarap. Kumbaga yung ibang mga hindi naman dumaan sa mga culinary schools, sila pa yung wido lang. Hagis lang na asin na ganyan. Hagis lang ng bawang na ganyan. At kung halu-haluin lang ganun lang. Napakasarap ng luto. Lalo na pag maraming betchen. Napakasarap.
Ba't napunta tayo doon? So kaya natin na binabanggit ito, kumbachero, napakahalaga talaga na may pinag-aralan ka eh. Totoo yan. Ito, katulad niyan, paano ka magkakaroon ng magandang trabaho kung lalo ngayon, ang sukatan ngayon ng pag-hire ng empleyado, meron kang diploma o kaya meron kang pinag-aralan at kung saan ka galing. Oo, totoo yun. Yung eskwela ang pinag-aralan mo. Kung saan ka nang galing. Merong mga nagiging matagumpay at yumayaman ang hindi masyadong maganda yung pinag-aralan o kaya hindi nga nakatapos. Pero mabibilang mo lang sa deliri yun. Tulad nung kumbaga swerte lang talaga yun. Talaga naman. Totoo yun na kumbachero. Pero alam mo ba na ito matutuwa ang mga taga Polytechnic University of the Philippines dito, mga taga PUP. Ayan, matutuwa ang mga taga PUP sapagkat paborito po pala ng mga employers ayon sa isang pag-aaral ang PUP students sa pag-hire ng empleyado, kumbachero. Sapagkat ang mga taga PUP pala hindi masyadong hindi katulad ng ibang mga galing sa mga entitled na mga estudyante, na mga eskwela na mapagreklamo. Ang mga taga PUP daw ay hindi sila mga reklamador. Hindi raw ganoon. Kaya nakakatawa yung mga taga PUP. Kaya nalulungkot tayo na hindi na nabito yung isang batas. Reklamador yan eh. Hindi taga PUP yan. Sino? Ito may hinihila si Mother dito eh. Meron daw may taga PUP daw. May taga PUP. Yung mga taga PUP talaga ang ganda ng review sa inyo pagdating sa pagtatrabaho. Totoo yan. Pagtatrabaho. Sana ganun. Huwag naman magtatampo. Yung ibang mga taga galing sa Ateneo, galing sa Lasal, nakakadalawang linggo pa lang sa trabaho gusto na raw niya ng break. At break agad? Nahihirapan na raw siya sa masyado raw siya nape-pressure sa trabaho. Kapapasok mo pa lang, hindi ka pa nga nakakasweldo, gusto mo na ng break, gusto mo na magbakasyon. Kami rin, sabi ni Professor Gabi Lopez. Ganon din daw ang mga taga-UP. Hindi basta-basta umuurong. Hindi rin natin masabi, Professor Gabi Lopez. Hindi basta-basta mga reklamador. Ang totoo nun, graduation pa lang, nagre-reklamo na yung mga taga-UP Oo, pagpuntahan mo yung graduation ceremony ng mga taga-UP, reklamo na kagad yung binabanggit ng mga taga-UP Eto, meron dito. Ito, sabi ni Sir Norbert. PUP, si Sir Norbert. PUP grads well-trained to work well with the use of logic engineering. Tama. Tama yan. Tama yan. Congratulations mga taga-PUP. Kaya natutuwa tayo sa mga kung sino man yung mga nasa likod ng mga taga-PUP. Ituloy nyo yan. At saka yung hinihiling yung maging NPU, National Polytechnic University, ang PUP na navito ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron lang ibang mga hinahanap pa sa inyo, pero sabi nga ang mga taga-PUP nga kilala sa pagiging resilient at persevere. Ang kanilang perseverance. Ganun katindi. No? Ituloy nyo lang, ulitin lang ninyo at malay nyo, bukas makalawa pagka nakapasa uli at na-comply na yung hinahanap. Baka maging NPU, ang PUP, National Polytechnic University. At yung mga estudyanteng nakikinig po sa atin ngayon, saan man pong eskwelahan kayo nanggaling, talagang ganito buhay. Mahirap po talaga ang maging empleyado. Kaya kapag ka po kayo nagtatrabaho na, sabi nga ni Jessica Soho, sa kanyang talumpati, sa kanyang speech noong commencement exercises na UP kamakailan, hindi porket taga-UP ka, entitled ka na. Hindi porket taga-Ateneo ka. Hindi porket taga De La Salle ka. Hindi ganon. Hindi po dapat ganon. Nasa estudyante. Wag ipapangalandakan kung saan kayo galing. Patunayan mo. Patunayan mo sa gawa. Nasa estudyante yan. Tama ka, UN. Meron din naman daw mga estudyante, may mga eskwelahan na grabe rin.
no discipline at all. Pasado daw lahat basta bayad ang tuition. Yun nga ang malungkot. Yun ang malungkot. Basta't Ang daming nagre-reklamo nga ngayon, ang dami-dami daw. Sa UP nga lang, ang dami-dami summa cum laude ngayon sa UP. Hindi ko nababanggitin ang itinex na ito na eskwelahan dahil Basta bayad. Kahit school bukol. Oo. Ganon. Basta bayad. Pasado. Grabe, no? Hindi dapat ganoon, ano? Edi mainam yung estudyante mo, magiging proud ka. Pag nakaalis yung estudyante mo sa institusyon na yon, makikita mo nagtatagumpay so estudyante ko yan. Batang Cavite State University yan. Ay, ano ba yung napindot ko? Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ba't manapunta tayo doon? Ang gusto ko lang namang sabihin na kumbatsero na saan ka man nanggaling, ang numero unong kailangan taglay ng isang estudyante o ng isang tao ay, numero uno yung pagiging mabuting tao. Dapat mabuting tao ka muna bago ka maging matalino. Yun dapat ang maging sistema ng pag-aaral sa atin. Kasi kapag ka napunta na sa iba't ibang government agencies, napunta na sa iba't ibang mga pinagtatrabahuhan, kapag ka hindi ka mabuting tao, ang isipin mo kung paano man lamang. Katulad itong nangyari sa DPWH, itong kinukwento ni Secretary Manny Bunoan na to, kumbatsero. Sino bang may gawa niyan? Mga may matataas na pinag-aralan. May mga mataas. At pag tiningnan mo, nag-aral pa sa mga mamahaling eskwelahan yan. At yung iba dyan, nagpakadalubhasa pa sa ibang bansa. Tinan nyo na yan. At ito ay hindi lang basta-basta ang mga inabot nito. Yung iba dyan may doctorate pa. Meron pang hindi lang basta graduate pero kung gaano nagpakadalubhasa sa larang pinag-aralan nila, nagpakadalubhasa din sa pagiging kawatan. Ayan. Kaya nga wala na tayong malamang gawin ngayon kung paano kapag gumawa ng batas. Pag natapos yung batas, palulusutan ang batas. Galing. Tinan nyo yung pork barrel fund na yan. Ayan. Kinasuklaman natin ng todo-todo yan. Nung 70 million pa lang yan sa bawat kongresista. Totoo. At 200 million sa bawat senador. Sabi natin, grabe. Grabe yan. Alisin yan. May 70 million. Inalis nga. Ngayon, magkano na ang naging kapalit? Billion. Grabe. Tulad nito, sinasabi ni Secretary Bunoan, nagturo na siya. Sabi niya, nalaman na lang namin itong mga flood control projects na to nung nandun na sa final version ng budget. Saan ka naman nakakita ng ganong klase ng budget? Budgeting, kumbatsero. Di ba, kaya nga ang ginawa sa budget, nung tanggalin ho ang pork barrel fund, ang napagkasunduan, itemized. Ang bawat project sa bawat lugar, sa bawat bayan, ay kailangan nakatukoy kung anong project. Ibig sabihin, pag tukoy yung project, dumaan sa pag-aaral yan. Kung yan ay infrastructure, kung yan ay pagawaing bayan, pinag-aralan ng DPWH. Yun ang assumption natin. Itemized, nakasulat. Kasi binawal na po yung lump sum Binawal na yun. Yung lump sum, ano nangyari? Grabe po mga kababayan. Nakasusulasok at ito po. So yung mga pinag-aralan nila sa mga mamahaling eskwelahan at nagpakadalubhasa pa sa ibang bansa, dito nagagamit kung paano lulusutan ang batas natin. Nakalulungkot po yan. Pero ako, nananawagan ako sa mga mambabatas natin. Hindi lang mga kongresista, pati mga senador. Mga congressman, mga senador, nananawagan po kami sa inyo. Pwede po ba, kung may investigasyon man dito, huwag na kayo ang mag-imbestiga. Kasi kahiya-hiya po sa ating mga kababayan na kayo mismo ang tinutukoy ng Pangulong Bongbong Marcos dito, tapos kayo mag-iimbestiga. Lokohan lang po yun, mga kababayan. Lokohan lang yun. Huwag yung ipapatawag namin yung mga taga-DPWH na yan. Ipapatawag ng mga contractor na yan. Wag na kayong maglokohan. Parang kumbaga, ipapatawag mga taga-DPWH. Meron diyan, mga napilitan na lang. Talaga. Pero marami diyan, kasapakat talaga. Kasapakat talaga. Contractor. Loko ba ako? Mangungontrata ako nang hindi ako kikita? Siyempre naman. Siyempre, kumbatsero. Kaya nga yung
siguro dun sa hierarchy ng kasalanan, katulad nung binanggit natin, mambabatas, DPWH, contractor. Kasi yung contractor naman hindi naman mapupunta sa kanya. Mapupunta sa kanya yun. Kung hindi, maniwala ba kayo na hindi pa nga naiisip yung proyekto, alam na kung kanino ibibigay yung kontrata. Yung sinasabing open bidding, katarat yun. Kalokohan yun, mga kababayan. So, ang hierarchy ay mambabatas, DPWH, contractor. Pero kapag parurusahan na, contractor ang kulong. Contractor at DPWH. Kung akit ng konti, kung may masusungkit ng konti, DPWH, kapag may kung sinwerte-swerte kang may masungkit ka ron, at paakit sa mamabatas, yun ang pinaka bumalabsyon. Malabo na sa lahat. Ang problema kasi doon, kumbachero, maghahanap na ebidensya sa husgado pagka ang ebidensya hinanap mo, documentary evidence. Wala. Meron bang congressman na pipirma na, yung advance ko yung 30% ko Wala noon. Pagka diniliver sa kanya 30% bago pa yung proyekto, pipirma ba yon ng acknowledgement receipt? Ngayon nga di ba, nung tinatanong natin si Secretary Bonoan, nakapangalan ba sa isang particular na congressman na senador yung mga proyektong ipinasok na yan? Hindi. Yun nga. Kaya nga ang hamon nga natin, sa mga projects na idadagdag sa BICAM, halimbawa, hindi dumaan sa DPWH pero kailangan. Halimbawa sa isang lugar, halimbawa ay sa Bulacan, flood control sa Bulacan, kailangan nakasulat doon kung sinong senador o kongresista ang proponent. Halimbawa ay flood control para sa Sorsogon. Halimbawa sa lugar ni Senate President Chis Escudero, para mapatunayan malaman talaga na siya talaga ang proponent ng project na yun. Importante po yun, mga kababayan. Kasi katulad nung mga pinagbabanggit natin ditong pangalan ng congressman, yung distrito ng congressman, kumbachero. Kasi wala naman tayo ibang magiging basis kundi yung distrito nila. Hindi po kay congressman lamang yon. Tama po si Secretary Binuan. Halimbawa yung distrito ni Tariela sa Panaligan sa Mindoro, na umabot ng 20 billion yung kanilang mga allocation. Hindi po sila ang proponent noon, yun ang kailangan susuyuin. Pero malalaman po yun ng investigasyon na hindi ang mga congressman ang mag-iimbestiga sapagkat sila ang dapat imbestigahan. Nakuha niyo? Ako hindi ko nakuha Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Beno! Ang tunggak na oras, 27 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, target revenue collection ng BIR sa first half ng taon tumaas ng 0.5%. Dapat naman hindi pinagbabalak ito. Huwag nyo na sana inilagay yung percent. Wala pang 1% pala. Trust and Performance Rating si Pangulong Bongbong Marcos sa Okta Research. Tumaas, VP Sara, bumaba. Business groups may payo kay Pangulong Bongbong Marcos. Magpayo nga kayo. Kung ano daw yung sinabi, totohanin, tapatan ng aksyon. Ngayon. Kongresistang napitikan habang nanonood ng online sabong lumantad. Nagsorry. Philippine Statistics Authority nagbabala sa publiko laban sa peking Senomar online. Senomar yun ay ano yun? Certificate of no marriage. Ayun.
at EDSA Rehabilitation iniurong sa 2027 dahil sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Lumampas ang target collection ng BIR sa unang kalahati ng taon kahit ni-revise o binago ng pamahalaan ang full-year fiscal goals nito bilang tugon sa mas mabagal na economic growth ng bansa. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., umabot sa 1.5 trillion pesos ang nakolekta mula Enero hanggang Hunyo ng taon, mas mataas daw ng 0.5% sa kanilang first half target. Sinabi ni Lumagi na ang pagtaas ng kanilang koleksyon ay resulta ng mas pinahusay at aktibong pagsusulong ng tax compliance program at mas malawak na tax base. Dagdag pa ng opisyal, ang accomplishment na ito ay nagsasabi na ang BIR ay nasa tamang landas at kailangan lang ipagpatuloy at i-improve ang ilang bagay. Pinatunayan naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa siya lame duck president tulad ng akusasyon ng ilang kritiko nang tumaas ang kanyang trust and performance ratings sa ikalawang bahagi ng 2025. Batay sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research, na ito yung binalita na natin, Mother. Nung mga isang nakaraang araw pa. Mother, Yuel. Lunes. Ito yun. Na isinagawa. Parang inuulit mo naman, parang luma yung balita natin dito. Parehong-pareho eh. July 12 to 17. Tama, ito yun. Nalilakhukan ng 1,200 respondents. Yan ba yung Lunes? Yung Lunes na sinasabi? Ito nga yun. Nakakuha si Pangulong Bongbong Marcos ng 64% trust ratings o pagtaas ng 4 na puntos, habang ang kanyang performance ratings ay umangat naman ng 3 puntos na 62%. Ayon sa Okta, nakabawi ang Pangulo at nabaliktad ang downward trend sa kanyang ratings noong huling bahagi ng 2024. Samantala, bumaba naman ng 4 na puntos ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte na nasa 54%, habang 6 na puntos ang ibinagsak ng kanyang performance ratings na nasa 50% na lamang. Bumaba rin ng tig-4 na puntos ang trust ratings at performance ratings ni Senate President Cheese Escudero na nasa 51% at 49% na lamang. Kabaliktaran naman ito ng pagtaas ng 3 puntos ng trust rating. Nino? Tanong mo. Nino? Ayon kay ayon kay Mother ni House Speaker Martin Romualdez na nasa 57%, habang ang kanyang performance ratings ay naitala sa 62%. Kakaiba kasi ito dahil lang laging unang bumabagsak sa 4 na pinakamatataas na posisyon ng pamahalaan. Ang una lagi sa mga nakalipas na panahon ang Speaker of the House. Pero ito, mas tumaas pa siya, samantalang ang Senate President ay bumaba. Yun ang balita ron. Yun ang balita. Dapat ganun ang balita. Kaya sasabihin na, wala, naniniwala pa ba kayo sa survey? Alas 6:35 na ng umaga, na imbagabigat kada kayo amin na po, agring kayo, gising na. Pinuri ng isang malaking business group si Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na sona na nagdeklara ng gyera laban sa katiwalian. Ang panawagan nila sa Pangulo, ang mga sinabi nito sa kanyang sona ay dapat samahan at suportahan ng malakas na reforma para tuluyan ng mabura ang korupsyon, magkaroon ng transparency, mapanagot ang mga may sala at mapanumbalik ang tiwala ng publiko. Ayon kay Victor Lim, Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCI, ay ang pagkilala ni PBBM sa pagkukulang ng gobyerno, partikular sa korupsyon sa politika, ay umaayon sa saloobin ng pribadong sektor. Giit ni Lim, ang katiwalian ay hindi lamang isang moral failure, kundi pangunahing dahilan ng kahirapan ng bansa. Nadali mo, lumalalim na hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at nagpapahina sa pambansang ekonomiya.
Dagdag pa ng naturang grupo, ang mga ghost project sa DPWH Ayan. ay katumbas ng walang konsensyang pagnanakaw sa taong bayan. Yun mismo. Nadali nyo. Dali. Wala na kaming masasabi pa. Alas 6:36 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Inamin ni Congressman Nicanor Briones na siya. Na siya ang nasa kontrobersyal na video na nanonood ng online sabong sa sesyon ng Congress. Kung Nikki, ikaw pala yan? Ikaw pala yan. Hindi namin nakilala. Nakatalikod kasi. Gayunman, nilinaw ni Kong Nicky Briones na hindi siya nag-o-online sabong at binuksan lamang niya ang video na ipinadala ng kanyang pamangkin. Ayon kay Briones, bagaman napatawad agad niya ang taong kumuha ng viral na litrato at video, dapat itong humingi ng paumanhin sa publiko. Nanindigan si Briones na kailangang i-total ban ang gambling kung hindi rin naman ito kayang i-regulate ng maayos. Tama lang naman. Siya ang mangunang maghumingi ng paumanhin sa publiko kasi nakagawa siya ng malaking para iskandalo sa akin, sa aming party list. Yung kumuha nun, dapat kung siya naman medyo nahihiya sa akin, sa institusyon na nagulo, yung ating House of Representatives, pwede siya lumantad at humingi ng paumanhin. Pero sabi ko nga, pinatatawad ko na siya. Ayun na mainam. Pagpatawad naman po si Congressman Briones. Mabait yan si Kong Nicky Briones. Saka yung cameraman naman siguro nun kung Bachero, hindi naman siya talaga pinunteriya, nadaanan. At nung makitang may kakaibang nangyayari, tsaka sinum out. At lalong nakita ngayon tuloy kung ano yung ginagawa. Pero ayan yung video mismo eh. Pero normally kasi meron tayong tinatawag na right to privacy eh. Yun siguro yung sinasabi ni Congressman Briones. Ang totoo nung kahit na ano pa yung pinapanood dyan na yun eh. Sa mag-asawa na lang kung Bachero, mag-asawa na to ha. Yung mag-asawa na lang pagka sisilip-silip ka habang nagme-message yung asawa, baka mabatukan ka di lalo na to kung sa tingin niya kanya to kumbaga personal space niya to Personal space. Pero ito generally speaking ang sinasabi ko na subukan yung pakialaman yung panonood na isang kapwa nyo na hindi ka nagpapaalam. Kawalang galang yun Pero ito, ano sasabihin mo? Ang sasabihin ko sana, Kumbachero, kung ikaw ang nagse-cellphone at tinitingnan ni Mami Cell, anong gagawin mo? Kung ako yung nagse-cellphone? Kung ikaw ang nagse-cellphone at sinisilip na ganyan ni Mami Cell, magagalit ka ba? Nagagalit ka? Ako hindi, wala akong karapatan magalit. Siya lang nagagalit pagka sinisilip. Kakala ko, ito na. Sinisilip ko. Ito na. Sisilip-silip ka pa siya. Ito na. Kasi kapag sa mga may asawa, mag-asawa, pag sisilip-silip na gano'n at tinago mo, nako, away na yan. Ano tinatago mo? Yun na kagad yun. May tinatago ka. Pero sa totoo lang, yun hong right to privacy. Kahit sa mag-asawa, dapat nire-respeto po yun. Kaya yung sinasabi ni Kong Nicky na yun, na pinapatawad na niya, talagang nung unang kita ko pa lang yung Kumbachero as in, ito, Pexman, sabi ko, hindi ba foul yun? Kasi meron siyang space niya yun bakit natin sinum out? Sabi mo nga, bakit may sinum out? Sinum out. Talagang tinitigan mo pa kung ano yung ginagawa niya. Parang bahay niya yun Di ba? Parang bahay niya yun. But of course, babalik tayo dun sa usapan na government official ka At nasa loob sila ng session hall. Kongreso. Kaya at meron kayong ginagawang session doon. Paano ngayon? Paano ngayon yung Pero ano pa man, mukhang maski si Congressman Nicky hindi na niya
pinalaki at sinabing ipagpatawad mo. palalagpasin na niya ito. Hindi naman niya hinahamon na mag-public apology. Kung gusto lang daw. Kung gusto lang daw. Oo, di ba? pero tungkol doon sa cellphone, yung iba naglalagay nung yung screen protector. Yung kapag nasa gilid ka, hindi mo makikita kung ano yung Magkano ba yung ganyan? PM is the key. Kahit sisilip-silip na gano'n sa gilid, hindi makikita, madilim. Magaling magaling yan. Magaling. Mahal ba yan? Mura lang, dahil hindi ka naman iba. Ayun. Pero ang moral of the story dito mga kababayan, kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, pag nasa public place ka, ingatan mo sarili mo. Talaga. Yung mga tingin mong nasa likod mo, may makakita sa'yo, parang nawalang, pagka-opisyal ka ng gobyerno o celebrity ka, parang nawalan ka ng privacy. Ganun. Parang ganun eh. Dahil ang sabi nga nila sa konstitusyon, at all times, accountable to the people. Must be accountable to the people. Yun ang problema doon, Kong Nikki. Sa kabilang banda naman, ang moral of the story, doon sa pumipitik, paminsan-minsan iisipin natin na tama ba itong gagawin ko? Ilalantad ko to, i-expose mo siya sa publiko eh. Ipapahiya mo siya eh. Paano kung pribadong tao yun? Ayun. Magbabalik po kami bukas. This time check is urgent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Alas 6:47 na po ng umaga. Kausapin natin si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang morning. Si Katonying po at si Ka Jerry. Yeah, magandang morning, Anthony Jerry. Apo. Anthony. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po, Senator? Okay naman. Okay lang. Opo, sanay naman kayong fiscalizer, pero sanay ba kayong nakapag-adjust na ba kayo na kayo'y miyembro ng House Senate Minority. Oo, matagal din naman ako nag-minority noon nung panahon ni GMA. Oo nga okay pala. lang. Oo nga. Sisiw. Madaling maka-adjust. Oo. Pero dito sa grupo ninyo, dalawa yung dating Senate President. Na ngayon ay kasama sa minority. Tama, tatlong dating majority leader. Solid pala eh. Yung yung dating minority leader. Kaya solid. Dalawa ni Risa yung nahalong walang binatbat. Biro lang Risa yun. Opo, Senator Ping, sobrang laki po ng balita na nakalinya doon sa matagal nyo ng advocacy sa pag-aayos po ng ating budget. Unang-una, nung po bang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, sino po ba sa tingin nyo ang pinatatamaan ng Pangulo? Nandun ba sila karamihan sa plenary hall ng Kongreso noon? Oh yes, marami doon tinamaan actually. Pero ako, gusto ko pa rin maniwala na marami-rami rin naman nando sa audience na hindi nadumihan ng grasa ng ng pera ng flood control projects. Marami doon, kaya yung mga pumalakpak doon at nakasumama sa standing ovation. Totoo yun, natutuwa sila. Pero marami rin naman doon na nagpalakpak na mga talagang sabihin natin shameless na mga ipokrita.
Oo, yung mga makakapal ng balat, no? Baka mahalata na sila naiwang hindi pumapalakpat at hindi tumatayo kailangan yung iba sumali pa, na rin. nabigla, kaya napapalakpak na rin. Pero merong nung una po, Senator Ping, wala pang masyadong pumapalakpak eh. Tama kayo, nung natayo na yung iba, napilitan. Parang napilitan na lang at baka maiwan siyang nakaupo at hindi pumapalakpak. Yung iba nga, pigmamasdan ko, parang lumilinga-linga bago tumayo eh. Talaga. At least may konting, siguro tinablan din ng oras na yun. Ngayon Pero ito itong flood control at iba pang projects na katulad nito, Senator Ping, may magagawa ba rito na paraan na mapigilan at kumbaga magkaroon ng record ng accountability kung sakali magkakahabulan? Oo, malaking bagay yung binitiwang salita ng Pangulo yung talaga may mananagot. Ang importante lang, may follow through. Ayun. Kasi iba yung SONA, iba yung gagawin afterwards. Ayun. So, kung makapag-suggest ako, mas maganda, wag na lang ilimit sa DPWH yung pag-audit, pag-inspection at pagre-review do sa mga flood control projects. Mas maganda kung makaform ang gobyerno ng isang independent na body. Marami namang magbo-volunteer dyan Dahil marami ring pagod na sa ating mga kababayan na willing na tumulong dyan. Lalo yung mga NGOs saka mga CSOs. Mas maganda merong independent body na kung hindi man sila mismo, itutulong na magbigay ng talagang mga information galing sa ground. Yung talagang actual na nakikita nila. Marami nakakalam naman yan. Katunayan, nag-imbita naman ng Pangulo Sinabi niya, nananawagan siya doon sa mga may alam to come forward. Merong bahagi na sinabi niyang ganun. So, pagkakataon na ito ng ating mga kababayan para i-challenge actually yung sinabi ng Pangulo na sige, magtulong-tulong tayo para talagang tingnan natin kung gaano kaseryoso yung ating gobyerno. So ito po yung independent investigating body ang gusto po ninyo? Katulad ng mga nangyayari nung nakaraan? Oo, parang kasi napakalaking issue na nito. Hindi na ito biro-biro. Parang parang may national security aspect na ito Dahil sa yung climate change, national security concern yan Opo. Pero yun nga, ang climate change lagi natuturo. Pero actually, self-inflicted yung karamihan ng baha sa atin. Ang sabi ko nga, bakit over the years, parang bakit directly proportional yung pag-akyat ng floodwaters doon sa pagdagdag ng ating budget para sa flood control. Oo nga, Napakalaki Nakakagulat ng pinareview ko nga, even before the President Sona, talaga nire-review na namin kasi nga paghahanda doon sa budget deliberations para sa GAA ng 2026. Sabi ko, balikan nga natin lahat yung flood control projects. Minug pa na nga namin hanggang 2011 yung unang budget year ni President Pinoy. Nagulat, flood control funds pa lang ito para sa DPWH. Nakabukod pa kasi yung yung MMDA. Yung budget ng flood control ng MMDA. MMDA. Tapos meron pa lang budget para sa flood control. Yung Climate Change Commission, meron pa lang ganun, Senator Ping? Meron. Meron din pala silang ganun Pwede sigurong itas din ng Pangulo yun Pero dapat may mga kahalong sibilyan, hindi puro taong gobyerno kasi ang perception, lalo kung DPWH, sabi nila, kung DPWH din na isangkot din naman yung mga ibang tauhan nila. Baka naman ma-whitewash lang yung baka yung report na ibigay kay Presidente, medyo sanitized. Hindi yung makatotohanan. Kaya nga nung matanong nga namin si Secretary Bonoan, binanggit niya na may mga flood control projects talagang pinropose at dinesign ng DPWH. Pinag-aralan. So paano yung mga flood control projects na hindi dumaan sa pag-aaral ng DPWH? Sino nag-aral nun? At paano naponduhan at natuloy yun? Wala nga mga program support yun Yun na nga yung singit ng mga congressmen, mga senador,
na walang pinanggalingan. So, Hindi yung so naniniwala kayo, Senator Ping, na hindi lang congressman talaga, meron ding mga senador. Oo, kasi galing naman ako sa Senate eh. Meron naman talaga ring mahilig. Yan kasi pinakamadaling lalo yung dredging, yan ang pinakamadali at pinakamadaling lusutan kasi isang ulan lang sasabihin nila bumalik silted ulit natabunan ulit. Galing sa bundok galing sa bundok yung silt, dumaus-dus-dus. Yung dumi, ganun po. Tambak. So ang mahirap talaga, mahirap din. Ang dapat yung sa policy naman aspect, dapat mag-review siguro yung gobyerno, yung DPWH, kung ano talaga yung pagkakamali sa pagpaplano, sa preparasyon, sa implementasyon. Holistic, ika nga. Huwag yung tingnan na lamang ano yung pagkakamali sa particular na mga proyekto. Yung po bang maraming anecdotes, marami tayong naririnig na mga istorya sa ground. No? Na meron nga yung naikwento sa akin dahil talamak na nga yung noong pa to, nung araw pa, na sinasabi merong 50 proyekto na sabay-sabay na tig 50 million. So kung sa isang lugar ito kung susumahin mo, 2.5 billion kaagad yun. Pero ang napansin ng mga taga roon, isang bako lang yung palipat-lipat. Pambira. Video, lilipat sa ibang lugar, sa ibang project, doon naman na kunwari magbubungkal. Pagkatapos, lilipat na naman susunod. Isipin mo, 50 proyekto na iisang bako halos ang ginagamit. So kung tutusin na, maswerte na kung gumastos ng 500 million yun, 2.5 billion. Di 2 billion agad yung akulimbat. Tiba-tiba yun. Pero ang masakit nga, ang pinag-uusapan nung nakaraan magkano ba ang porsyento ni Congress? Magkano ba ang going rate ngayon, Senator Ping? Hindi ko alam, hindi ako tumatanggap Hindi po, yung nababalitaan nyo. Kasi narinig nyo. Opo. Sa narinig, kung si Mayor Magalong ang papakinggan natin, sabi niya mga 35 35%. Hindi lang sa flood control. Hindi lang sa flood control, lahat ng klaseng proyekto. Pero pag flood control, yan ang pinaka-notorious, lalo yung dredging. Mahina 50% yan. Pero siguro naman po yun yung project na ginawa. Paano yung hindi yung guni-guni, yung ghost? May guni-guni. Pag guni-guni 100 yun. Hindi, may bawas yun. Siyempre yung lalakad na papel, lalagyan mo yung mga mag-aasikaso nun sabihin mo nang gumastos ng 15-20%. Kasi panahon ni Napoles, ganun 65% yung sa legislator, naiwanan sa kanya yung 35 kasi gagastos siya ng mga 15 para sa pagpalakad ng papel. Kasi ghost nga Pero ito talaga. Pero Senator Ping, ito po nakakagulat. Meron palang mga congressman naman, in fairness, na talagang hindi po humihingi ng SOP na kahit anong klaseng proyekto, flood control man o ibang infra project, sapagkat sila mismo yung contractor, kaya hindi na nila mahingan yung sarili nila. Totoo yun. Tama, pareho observation natin. Kaya nga yung ibang contractor, naging congressman, hindi naman lahat, At yung ibang congressman, naging contractor. Para wala na silang kausap na iba, ang kausap na lang nila, sarili nila. Pambihira. Mga gano'ng karami ho yung mga contractor na congressman, Senator Ping? Noong 2022, pagsimula nung bagong Congress noon, natanong ko yung isang kaibigan kong congressman. Kasi nga, naging curious din ako. Kasi bagong bukas yung Kongreso Sabi ko, ilan na baka ako ngayon yung sa bilang mo? Ilan na yung contractor dyan sa inyong dyan sa batasan? Sabi niya, ang huling bilang ko sa ngayon, 67, pero alam ko meron pang iba. So as of noon, nasa mga 67 na. 67. As of 3 years ago. And still counting. Siguro ngayon, kasi yung iba na inganyo, mag-contractor na lang tayo. O kaya, yung kamag-anak yung mag-handle nung kumpanya ng construction company para makameno sila. Walang tapon po, Senator Ping. Nagda-divest naman daw, Senator? Kalokohan yun. Opo. Senator, ito, dito sa mga flood control projects na ito na hinahabol, tinitingnan natin, totoo bang walang record kung sino ang proponent nun? Kasi sa budget, wala nang pangalan yan. Pero wala bang matutuntun na record na ma-identify na ito, si Congressman ganito ang proponent niyan o si Senator ganito ang nagtulak niyan para magkaroon ng pondo yan?
Walang minutes saka walang transcript. Kaya nga... Walang minutes and transcript? Walang minutes yan Yung BICAM ng budget. Walang minutes. Walang record talaga yan. Antindi, no? Palatandaan na lang dyan, kung saang probinsya o saang distrito umusbong. Pero doon ang ano. Iugnay kung sino yung nag-propose. Hindi ho ba pwedeng gawin na, i-require na may minutes, may record tulad ng sinasuggest nila ngayon, i-live, di ho ba, gawing public ang budget deliberations? ang BICAM. Ang BICAM. Napakaganda nga yung wake-up call. Naging wake-up call din yung speech ng Pangulo sa SONA Ako yung tuwan-tuwa talaga Actually, noong bumaba na si Pangulo, nasa second row kasi ako nung masulya pa niya ako, nagkakamay kami. Sabi niya, ang lakas ng palakpak mo Parang pabiro, nakangiti siya Ako, natuwa talaga ako sa kanyang pahayag kasi malaking tulong yun Kasi yun na yung marching order galing sa Pangulo. Kaya ngayon nga, parang malaki yung pag-asa na maging transparent yung BICAM. Mismong si Speaker Martin Romualdez, sinabi niya nag-speech nga siya kahapon yata At sinabi niya doon na ngayon talaga magiging transparent na yung ating bicameral meetings. So yun pong code of silence sa BICAM, ganun daw pala doon talaga. Tingnan niyo, wala palang record, walang minutes. Dapat alisin na yung code of silence na yan at magkaroon na ng records, minutes at identify, tukoy kung sino yung proponent ng bawat project. Dapat. Ito pangatlong file ko na itong bill na ito Hindi talaga pumapasa noon. Hindi nga nakakalabas ng committee Pero ngayon, I hope na pati ito. Teka po, Senator Ping, if I may interrupt, ano po yung pangatlong file nyo na ng bill na maging open sa public ang BICAM? People's Participation in the National Budget Process, yung title ng ating anong taon nyo po yan? Anong taon nyo unang ipinahil yan? I think 2017 or 2018. 2018. Tapos inirefile ko ulit. Hindi, may nauna pa pagkatapos 2017 yata yung pangalawa. Ito pangatlo na ito. Ayaw nilang pansinin nun kasi matitimbog Sa committee lang ninyo sa Senado hindi makalusot. Hindi nga nata-take up sa committee Alam refer ito sa Committee on Finance. Si Senator Gatchalian naman yung Finance Committee Chairman namin ngayon. Secondary committee. Ang secondary committee dito, yung committee na assign sa akin. Yung committee on People's Participation. Electoral Reforms and People's Participation. Yung aspeto ng People's Participation na iugnay doon sa People's Participation in the national budget process. So, kung hindi maasikaso ni Santor Sherwin dahil kung busy siya sa budget, deliberation kasi sa finance, hingin ko sa kanya kung pwedeng mag-subcommittee chairman ako. Ako na yung mag-hear. Ako na rin yung mag-sponsor sa floor. Ayun, sa wakas, opo. Pero ang sabi ni Congressman Toby Chanco, bagamat hindi naman labas naman dun sa Senado ito, yun anyang sa publiko ng BICAM, maganda yon. Pero bago anya dapat mangyari yon, yung small committee sa House, tantanan na rin. Ang nangyari po pala dyan, pagkatapos ng second reading sa House, ibig sabihin tapos na yung mga individual amendments ng mga congressman, dapat tapos na i-approve na lang on third reading. Bubuo daw po ng small committee ang Kongreso na ang members lang ay yung chairman ng APRO, vice chairman, and two others. Tapos sila na yung bahala, titirahin na nila bago isubmit yung final version ng House doon sa Senado. Yun daw po ang isang malala. Lumala na nga lumala. Hindi na lang BICAM yung small group Yun nga, narinig ko rin yun na sa House, sa amendments pa lang, small group na. So bulungan na kagad, amendments pa lang. Samantalang amendments, dapat ginagawa yan doon sa, di ba, pagkapakaraniwang bill. Period of interpellation, period of amendments, lahat sa plenaryo Yes. Doon yung I move to amend paragraph ganito. Tapos sasabihin sa floor,
either i-reject o kaya i-approve ng chairman, ng sponsor. At minsan may nag-o-object. Kung walang ganon at naka-small group committee lang, Committee on Amendments? Wala namang Committee on Amendments. Parang ganon. Lalo yung individual amendments. Merong committee amendments, pero merong individual amendments. Oo, dapat tapos na dun sa bago mag-second reading, Senator Ping. Oo, tama. Yung amendments kasi bago pag-approval ng second reading yun eh. Yes. Ang amendments, individual amendments, pati yung committee amendments, ginagawa sa plenaryo, may mga tao, may mga media, naririnig kung ano yung ina-amend. Opo. So talagang malaking... Bukod doon sa BICAM, wala na ngang media, hindi na naka-open. Pati ba naman yung period of amendments, itatago mo pa? Yun ang nangyari. At yun daw po ay wala ding minutes, wala din pong record. Kaya magugulantang ka na lang na bago na yung inapprove sa plenary. Hindi po pwede yun. Kasi kailangan may minutes yun. May transcript yun. Lahat ng amendments. Binabasa nga yan eh. Bago i-approve yung minutes of the last meeting o last session. Binabasa, pinapa-approve pa yung minutes na yan eh. Kaya nga ho. Senator Ping, madalas namin pinag-uusapan dito at isa kayo sa pinakamaingay dyan doon sa pork barrel fund na dating 70 million lang sa congressman, 200 million sa mga senador. Kinasuklaman natin ng todo-todo yun eh. Dati. Ngayon, billion na. Ang naging action dun dati para alisin yon, ginawang line item budgeting. Ano ba nangyari? Hindi ho ba ganun ang naging ang nangyari sa budgeting natin? Iyan nga ang lagi nagiging depense, naging excuse. Sinasabi lang, wala ng pork barrel, unconstitutional na. Ngayon, itemized na. Naka-line item na. Ang problema, pinaiikutan nga nila yung ruling ng Korte Suprema sa pagdedeklara ng unconstitutional ang pork barrel. Kasi post-enactment lang naman na sinabi ng Korte Suprema. Yung bang nakalutang, nakalamsam, saka palang ina-identify ng mga mamabatas yung kung ano yung proyektong paglalagakan ng kanilang 200 million at saka 70 million. Yun ang sa Korte Suprema. Ang sinasabi ngayon ng mga congressmen, mga senador, wala na, andun naman naka-line item. Ang problema nga, pinaikutan nila dahil nilalan item nga nila, pero hindi naman talaga transparent. Hindi lamsam. Pero walang pag-aaral. Ang nakakasama talaga yung magsisingit, magre-realign sa budget, pero wala namang koordinasyon man lang, konsultasyon sa ahensya na mag-iimplementa. Kasi karamihan ng kanilang mga proyekto, contractor-driven o kaya supplier-driven. Kung anong merong, halimbawa, malaki stockpile ng isang contractor nila na kaibigan nila o yung contact nila, anong isasuggest ng contractor? Ito yung magagamit yung kanyang stockpile na medyo ibig sabihin na luma-luma na, nakatambak lang doon. Sa halip na ang intindihin, yung policy direction, yung infrastructure o development ng ating bansa, at tinitingnan, may narinig nga tayo ang naggagawa na nga ng proyekto na pinapasok sa National Expenditure Program pa lamang, contractor na Si Congressman ang kakausap to sa ahensya, sa budget ko, isingit mo na nga ito sa NEP. Ako nang bahala sa iyo. Hindi, saka yung bilihan ng project, yung bilihan ng project, Senator Ping, para sa akin, karimari-marim yun. Binibili mo yung budget, hindi pa nga maipasok pa lang sa NEP, babayaran ka na May ganoon na pong usapan Yeah, at saka advance na 'yon. Opo. Ang ang masama pa diyan, nag-uusap na rin yung isang grupo ng contractor. Alam na nila kung paano yung tapos na ito, halimbawa nasa ahensya na. Luto na yung bidding. Sino mananalo ngayon sa isang proyekto? Hati-hati na sila. Hati-hati na lang, opo. Wala talaga. Kaya ang nangyayari, yung mismong contractor na hindi nananalo, may kita na rin bibigyan itong contractor na nanalo Huwag na kayong magpatalo na kayo. Ito yung mga bid natin. Taasan nyo yun sa inyo. Sa susunod kayo naman. Opo. Okay. Yun ang napakasamang practice. Natutunan na rin yun. Napakarami ng innovations na isa lang ng pakay Pag nakawan ng tao. Opo. Yun ang talaga nakakasuklam. Opo. Kaya lang nakakatuwa talaga yung ito yung talagang sa tingin ko pinakamagandang narinig ko na. Sabi ko, ang favorite quote ko doon sa zona ng presidente, yung mahiya naman kayo. Ito po. Mahiya naman kayo.
Ito po sagot nila. Ito sagot nila. Ano? Totoo nga naman. Paano gagawin natin dyan, Senator Ping, kung ang power of the purse, talaga namang nasa Congress. At yan nga ang banner story ngayon ng pahayagang Philippine Star. Ang sabi daw po ng inyong Senate President, si Senator Cheese, Senator Cheese asserts budget power of Congress. Pero i-moderate. Ang babawa na lang natin kaligayahan natin. I-moderate na lang yung grid. Yun na lang para bang nakakahiya na para bang sige na lang. I-moderate nyo na lang yung grid niyo kasi yung iba naman talaga todo na hindi na iniisip yung bayan, sarili na lang iniisip talaga. Maraming ganun eh. Pero ako, sabi ko nga, doon sa standing ovation at saka pumalakpak, marami rin doon ang talagang totohanang natutuwa. Sa akin tingin sa tingin niyo, at least I would like to think na ganun ang sitwasyon. Kayo po ay napaka-optimistic na tao at very positive po kayo. Salamat po, Senator Ping. Last question ko na lang po. Sabi nga po ng Pangulo, ang inuutusan niya ay ang DPWH na mag-submit ng mga detalye ng mga flood control projects na ito. Pero ang balita po namin, mukhang ipapatawag daw po ng ilang kongresista ang DPWH para po mag-imbestiga kaugnay po ng sinasabi ng Pangulo. Ako po, do you agree na hindi na dapat sumali ang Kongreso dito sa investigasyon dahil sila ang dapat imbestigahan, Senator? Isang word lang yung comment ko, sagot ko sa iyo, Tonying. Naku po. Patay tayo dyan. Naku po. Senator Ping Lacson, maraming salamat po. Thank you. Mabuhay po Senator. kayo. Magbabantay po tayo dito. Thank you. Thank you. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Si Ray Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Maalala ko lang, kombatsero, kabe-birthday lang ng nanay mo, di ba? Nanay Benny? Noong June, di ba? 80 years old na. Pero pansin na healthy at malakas pa rin. Ano ba ang sikreto ni Nanay Benny? Oo nga pumaparty pa tong si Nanay Benny Na-discover kasi namin na kombatsero itong N+ Gold. N+ Gold. Nutritional powder drink ito na especially formulated para sa mga seniors. Kompleto to sa essential nutrients na kailangan ng katawan habang tumatanda. Aba, tama-tama pala sa aging, ano? Saan ba pwedeng mabili yan? Ay, no problem dahil available itong N+ Gold sa Mercury Drug Stores at iba pang kilalang drug stores nationwide. Ayos, ano? O mga kuya at mga ate dyan, baka umuwi, ipasalubong na kay nanay at tatay ang N+ Gold. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ang dami pa lang medyo napapaigtad pa rin doon sa mga eskwelahan na tinalakay natin kanina, no? Oo, talaga. Nag-iisip tuloy yung mga kababayan natin, yun nga bang mga congressman namin na kilalang tulisan, saan ba gumraduate yun? Saan ba nag-aaral yung mga diba? Naisip tuloy, di ba UP yan? Di ba abogado, nag-law school ng UP yan? Ay, yun nga po. Tama talaga. Po kayo. Hindi ba Ateneo Law din yan? Mga abogado pa nga yung karamihan eh. Kaya nga eh. Oo. Yung message pala kanina ni Professor Gabby Lopez, ano nga pala, PUP. NPUP. Yun. Dapat daw, ganun na nga. Yung National Polytechnic University of the Philippines. Tama. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa. Darating din tayo dyan. Binabati pala natin ang mga sabongero.
Yung mga sabongero, bawal ang isabong ha. Walang isabong ngayon. Bawal. Bawal po ang isabong. Baka akala nyo pinayagan na. Hindi po. Yun yatang nabuksan ni Congressman Nicky Briones. Ano ba daw ba yun? Live ba yun? O video lang? Video yata. Video lang. Kasi bawal talaga. Ang mga Batanggenyo, maraming nag-aalaga ng manok dyan eh. Oo, talaga. Maraming may mga panabong. Bawal, pero meron pa rin talaga eh. Meron. Yun nga ang problema. Tama, ayun. Sasabihin ko nga sana kung Bachero, kapag ka ibinawal mo, sigurado, lalabas yung illegal. Pag ibinawal mo, at lalo mong hindi makukontrol yon yung illegal. Yun ang problema po. At ang sabi nga ng PAGCOR, ito babasahin ko lang yung sinabi ng PAGCOR, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ang PAGCOR daw po ay kumita ng ilang bilyon? Ito. Kumita daw po ang PAGCOR nung first half ng 59 billion pesos. First half ng taon ito. 59 billion pesos. At malaking bahagi nito, kumbachero, ay contribution ng e-gaming. Ng e-games. Wala ho yung sabong. Bawal na kasi yung online, yung e-sabong. Ibang mga games ito na nasa online. Yun. So 59 billion pala. 59 billion, kumbachero. Ang laki ano. Ayun, pag-aaralan mabuti at yan ang inaasahan nating matalakay ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Yun nga isang ipinupunto sa Pangulo, hindi man lang daw nabanggit sa SONA, pero pag-aaralan ho yan, may mga pagdinig pong isineset dyan ang House at ang Senate. In the meantime, ipinapaalala po ng PAGCOR na last day na ngayon. Last day na po ngayon. Hanggang ngayon na lamang sila tatanggap ng mga entries dito ho sa PAGCOR Photo Contest, kumbachero. Dahil ano na ngayon? July last day na. 31. Last day na. Ang pwede hong sumali dyan ay Filipino photographers 16 years old pataas. At ang inyong pipitikan ay hindi yung naglalaro ng sabong. Ay, wag yun. O kaya ay nanonood ng online sabong. Ang pipitikan nyo ay mga infrastructures, kagaya po ng mga kalsada, tulay, pantalan, paliparan, at wag na po yung mga flood control projects. Ay, wag na yun. Na po yun. At, kasi hindi nyo naman mapipicturan. Wala na eh. Wala. Infrastructure for economic development po ang tema ng taon. Magkano ba makikitain ng mga sasali? Malaki kumbachero. Kaya sali na. Magpadala na kayo ng entries. Pwede dyan ang conventional at pwede rin ang mobile. At meron ding drone. 3 categories po yan. At kaklaruhin ko lang kumbachero, mali pala yung nabasa ko kanina. Alin? Ang gaming income daw po ng PAGCOR ay pumalo sa 215 billion sa first half ng taon. Ay, 215. Nagkamali ako, 59 yung sinabi ko. Yung 59 pala, nalakihan na ako. Ito, 215 billion daw po ang kinita ng PAGCOR sa first half ng taon at ang e-games dyan ay 53%. Ayun, tingnan nyo na. 53% of 215 billion ay galing daw po sa e-games. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. Direk. 24 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Palpak na flood control projects isinisi ng DPWH sa budget insertion ng mga mambabatas.
Utang ng Pilipinas pumalo sa 17 trillion pesos noong buwan ng June. Bungo, buto at ngipin ng tao nakuha sa Taal Lake. Kaso ni Bea Alonso laban kay Christopher Min nakitaan ng probable cause. Korte naglabas ng arrest warrant. Lola na hinihinalang mangkukulam, sinilaban ng buhay ay, sus, Maria ng Jose. isang dating drug addict na nagkadepresyon. At 4 na Koreano nasangkot sa online scam arestado sa Pampanga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Bago lang ating mga pangunahing balita, mamigay muna tayo ng pera sa Talon 2. Talon ng talon. Dahil may nanalo na sa Talon 2 Las Piñas. Andon si Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Kapaming ka, Jerry, for the first time nakapasok ang team ng Malakas team dito sa subdivision sa loob ng isa pang subdivision dito yan sa Talon 2 dahil 22 anyos na ang 2x2. Yun! Ganun sana. Yan ang connect. Diba? Ayos. Talon 2 kung saan ang subdivision nasa loob pa ng isa pang subdivision 2 pa rin, di ba? Dito yan sa St. Michael Subdivision, St. Michael Village, dito sa loob ng Mother Earth Subdivision sa Talon 2, Las Piñas. At huling-huli natin itong bahay na ito na malakasan kong tumutok sa kanilang radyo. Ayan, mas malakas pa yung tahol ng aso, pero mas malakas din yung radyo nila. Na cassette tape pa, may ano pa, nakasalang pang cassette. Ba, may kaset pa. Gumagana? Ano may cassette? Gumagana pa? Sige nga, Gumagana pa yung pindutin mo cassette, nga. Pindutin mo nga. Pindutin natin. Sige nga. Nawala. Wala na. Hindi na gumagana. Kami nang nirecord nila noong araw. Yung tahol na kanilang aso. Pero yung radyo gumagana pa. Gumagana pa yung radyo. Ayan, no? Yun lang. Yung radyo, ayan. Ayun. Ang lakas talaga. Yung cassette lang ang siguro nagdikit-dikit na yung Malamang. Yung tape. Yung tape mismo, no? Oo, baka kumapit na yung magnet reel dun sa sa pinaka-player. Pero eto may-ari niyan. Magandang umaga, pangalan niyo po? Pangalan ko po, Dylan. Magandang umaga kay Catherine at kay Jerry Baha. Yun. Ayan po. Good morning. Dylan, nakikinig po sa DCRH, lalo na sa 2x2. Ayan. Parte na ng buhay ko yung 2x2 bago ako matulog. Galing opisina. Bakit? Panggabi ka ba? Panggabi ka? Panggabi? Opo. Call center agent po. Call center agent pala kayo. Saan kayo nagtatrabaho, kuya? Ay, sa Pasay po. Pasay pa. Aba, malayo-layo din ha. Biyahe ka ng Pasay, papunta ng Las Piñas, ano? Sambus lang ng Moonwalk. Sambus lang po. Isang So, bali paglabas lang po ng Pandiya, makakasakay na po ako pa uwi dito. Ano mga kliyente ninyo sa call center? Opo, bali mga kliyente na po nasa Oo. So magaling mag-English. Can you give us an example of how you talk to them? Sige nga. How do you want me to? What do you want me to talk about? Galing. Narinig niyo ba yun? Kanong-kano ang dating Narinig niyo ba yun? Narinig niyo? Isa pa nga. Ang ganda pakinggan eh. Start me with this conversation. How would you define the situation right now? I'm defining the situation right now as kind of static because I couldn't believe that DCRH team would be coming and visiting my house and would be checking my radio. I'm currently tuned in to DCRH. Wow! Galing! Rin mo nga naman. Matindi ha. Bibili na ako. Bibili na. Ano ba yung binibenta?
we're going to order 3. We're going to order 3 of your items. Hindi nga. Tawa tuloy ng tawa. Hindi lang eh. Ang galing nito sa English. Oh, galing. Ang galing nito sa English. Because you're very good in delivering in English form. Therefore, I conclude you get 1,000 pesos. Yay! 1,000 pesos! Salamat po. Hindi, dahil napasiklaban tayo. Thank you very much. Sherwin. That's all. Sherwin. Nothing follows. XXX. Sherwin. That's all. Sherwin. Copy. Sherwin, dahil sa magaling mag-English si Kuyang at matatapos naman na ngayong araw na to ang anniversary celebration ng 2x2. Bigyan mo lang 2,000 sa 2x2 si Kuyang. Ayun, tinan mo nga naman. Isang panglibo gagawin natin. Yay! We're going to get 2,000 pesos from 2x2. Well, definitely, how do you feel right now? I'm very, very much thankful to both of you, Anthony and Jerry, and to the entire team of DZRH. And I'm really glad that Yes. Here's the other 1,000. So you get 2,000 pesos from $2. That's equivalent to 2,000 pesos because 1,000 plus 1,000 is 2,000 pesos. Talaga naman. Makapag-English lang eh. Para maparami lang yung English. Congratulations. Meron kang 2,000 piso at siyempre meron kang pang grocery. Yay! $2 rice. You have T-shirt, T-shirt, and DZRH umbrella, all courtesy of $2x2. How would you say? Please. Naubusan tuloy eh. Tagalog po ba o English? So tatagulogin ko mula po sa Kathy and Jerry. Nice to hear both of you again. At maraming salamat po. Pati na rin po sa entire team ng DZRH na they took a chance of visiting our subdivision here dito sa Talon. Well, the subdivision is very difficult. It's difficult to enter. But it is nice experience going inside. Thank you, partner. Tama na, Sherwin. Tama na, Sherwin. Tumugo na ilong mo dyan. Maraming salamat, Dylan. Thank you. Thank you. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. 7:32. Ang oras ay hatid sa inyo ng Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max. ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2 Lita. Alas 7:39 na ng umaga. Nakarecover ng panibagong buto ng tao sa Taal Lake sa harap ng nagpapatuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabungero.
Ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya, kabilang sa mga nakuha ang isang bungo na may ngipin. Natagpuan ang mga buto sa kwadrant o bahagi ng lawa na tinukoy ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Nadala na sa PNP Crime Lab for Forensic ang mga na-recover na buto para sa pagsusuri. Samantala, iniimbestigahan ng DOJ ang sumbong ng ilang kaanak ng missing sabongero na may humihikayat sa kanila ng mga miyembro umano ng PNP CIDG para kasuhan ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa kwento ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero, hinihikayat din umano sila ng mga nagpakilalang pulis sa CIDG na ituro bilang mastermind sa pagkawala ng mga sabongero si Patidongan. Gayunman, nanindigan ang pamilya ng mga missing sabongero na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, nakarating na sa kanila ang sumbong kaya nirelieve ang direktor ng PNP CIDG. Inataw ng tangkay ng puno at sinilaban pa ng buhay ang isang 75 anyos na lola matapos pagbintangang mangkukulam sa Kibawe, Bukidnon. Ayon sa mga saksi, ang 37 anyos na lalaking kapitbahay ng biktima ang sospek sa karumal-dumal na krimen. Isinisigaw ng sospek na kinukulam siya ng biktima, dahilan kaya niya ito paulit-ulit na hinataw ng tangkay ng puno ng nyog hanggang sa mawala ng malay. Kasunod nito, tinakpan ng mga tuyong dahon ng sospek ang katawan ng biktima at saka sinilaban na dahilan ng agarang pagkamatay ng lola. Arestado ang 4 na South Korean national sa sangkot sa online scam sa Angeles City, Pampanga. Kinilala ng Bureau of Immigration ang mga suspect na sina Ham Seong-kwan, Ham Seong-hwan, Kim Jong-baek, sila din? Kim Jong-baek, Kim Tak-yong, ilan yan? Ilan? At Park Jin-hong. Apat. Napagalamang gumagamit ang grupo ng Peking hotel websites para magalok ng accommodations sa mababang halaga, bogus flights at tour offers sa mga nais magbakasyon. Si Park, na ilang taon nang overstaying sa Pilipinas, ang pinaniniwalaang leader ng naturang scam operation. Inilabas na ng Quezon City Regional Trial Court ang warrant of arrest laban sa showbiz reporter na si Christopher Min at iba pang dalawang entertainment personalities kaugnay sa kasong libel na isinampa ng aktres na si Bea Alonzo. Sa desisyon ng korte, nakitaan ng hindi pa korte to. Ang nakakita ng korte na, RTC pala. Desisyon ng korte, nakitaan ng probable cause ang kasong isinampa ni Alonzo laban kay Fermin at co-host nitong si Romel Villamor at Wendell Alvarez. Nako, ayon kay Fermin, inaasikaso na nila ang kaso at batid niyang kakambal ng kanilang trabaho ang nasabing uri ng kaso. May May 2024 ng kasuhan ng cyber libel ng aktres sina Fermin, OG Diaz at mga co-host ng programa nito dahil sa anyay malisyoso at hindi totoong mga impormasyon laban sa kanya. Sumipa na sa mahigit 17 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong nakaraang buwan ng Hunyo. Sa datos ng Bureau of Treasury, 2.1% ang itinaas ng utang ng bansa na umabot sa kabuang 17.27 trillion sa loob lamang ng isang buwan. Kabuang 7.6% o 1.2 trillion naman ang itinaas nito mula nang pumasok ang taon. Samantala, tumaas ng 1.4% o katumbas ng 11.95 trillion ang domestic borrowings habang ang external debt naman ay umakyat sa 3.5% o katumbas ng 5.32 trillion pesos. Standby lang, RH52 Edniel Paronsa at si RH5 Al Gonzales. Kayo na ang susunod dito sa 7:44 sa programa ni Lakay sa Damdaming Bayan. Magiging bisita niya si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Matindi pala dyan at mukhang tuloy-tuloy yung tara-tara, kumbatsero. Kaya naglabas ng mensahe ang Office of the Commissioner sa lahat ng mga district collectors. At ganito ang nakasulat. Good afternoon. Magandang hapon.
Thank you for your efforts to catch up with our collections. Salamat sa inyong mga pagsisikap para makahabol sa ating koleksyon. Despite the floods and typhoons. Sa kabila ng mga pagbaha at pagbagyo. However, gayunman, reports that Tara for Ocom, may mga balita na may mga tara para sa Office of the Commissioner, and myself, at sa akin, still persist, ay nagpapatuloy soliciting enrollment, ang paghihingi ng para sa enrollment to programs for special treatment is also monitored. Kala ko tuition sa enrollment. Parang tuition, parang ganun. Parang ganun, no? Parang may tuition. Please, pakiusa. Don't second guess my no-take policy. Huwag ninyong hulaan ang aking hulaan ng 2 beses. Ang aking walang no-take policy. Walang tanggap na patakaran. No need also to save for me. Hindi na kailangang magtabi para sa akin. I will maintain this no-take policy. Pananatilihin ko ang no-take policy na ito for my office, sa aking tanggapan, while I'm the BOC Commissioner. Habang ako ang Commissioner ng BOC. Ayan. So walang tanggap sa tanggapan. Walang tanggap sa tanggapan. Kaya hindi na tanggapan yun. Kaya yung mga nangungulekta dyan, yung tara para kay Commissioner, baka gusto nyong mag-last day na kayo ngayon. July 31 talaga, last day na. July 31 ha. Walang tanggap sa tanggapan ni Commissioner. Ayun, klaro yun, klaro. Ang sabi naman nitong, ano to? May nagmamadali. Flash Report. Flash Report! Meron daw pong barilan dyan sa Barangay Hall sa Pasay. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying pasado, alas 2 ng madaling araw kanina, pinagbabaril itong Barangay 190 dito sa Pasay City. May 3 tanod ang nasa loob nitong Barangay Hall nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Ayon dito kay Barangay Tanod Gilbert Katipunan, isa sa mga nandito sa loob ng Barangay Hall kanina, nabulabog sila nang magkakasunod na makarinig na ng putok ng baril. Naglalakad lang umano yung suspect na lalaki na nakasuot ng hoodie nang gawin niya yung pamamaril. Hindi pa malaan kung ano yung motibo dito sa krimen, pero kararating lamang o dumating na dito sa area ang Chief of Police ng Pasay City na si Colonel Joselito De Sesto at nagpapatuloy yung kanilang investigasyon. Kung makikita ninyo sa isinadala kong video kanina, yung glass door nitong Barangay Hall ay merong dalawang tama ng putok ng baril na tumagos pa doon sa loob nitong opisina o loob nitong Barangay Hall. Alamin natin o antabayanan yung karagdagang detalye sa ating pagbabalita. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Meron pa bang 20 pesos na bigas? Bal, sandali lang Bal. Tinatanong ni Het. Ikaw muna bago si Bal. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
may 20 pesos bang bigas dyan sa Kamuning Market? RS5 Val Gonzales, Kaminbal. Jerry at Anthony, pinaghahanap ngayon ng mga mamimili na dito sa Kamuning Public Market. Pinaghahanap ha? Pinaghahanap. Pinaghahanap nila ngayon itong missing na 50 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. Ito'y dahil isang araw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay wala na raw dumating na BBM rice na bahagi ng 20 pesos na bigas. Meron na program. Ngayon ay araw ng Buwebes, Jerry at Anthony. Sabi nitong gwardya ng Kamuning Public Market, ngayon ay 3 araw na walang supply na dumarating para sa 20 pesos na bigas. Inabutan ng DCRH itong si Aling Goreng na naghahanap ng murang bigas. Sabi ni Aling Goreng, 20 pesos lamang daw kasi ang kayang bilhin ng kanyang pamilya na mayroong 7 miyembro. Napipilitan tuloy sila na bumili muna ng mas mahal na presyo na ang kada kilo ay mahigit sa 40 pesos. Kahapon ay pinagmalaki ng Department of Agriculture na magbebenta na rin ng 20 pesos na bigas sa mga NFA warehouses pagtapit ng 13 ng Agosto. Target ng DA na unang makabibili muna ng 20 pesos na bigas sa mga bodega ng NFA diyan sa bahagi ng Region 2 at Region 3 ay yung mga magsasakang nakalista sa ilalim ng RSBSA o yung Registry of System for Basic Sector in Agriculture. Ito yung listahan ng mga lehitimong mga magsasaka sa buong bansa. Una na ring inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 18 bilyong pisong budget para sa 20 pesos na bigas sa taong 2024. Mula rito sa Kamuning Public Market dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Happy birthday kay Aling Lydia. Aling Lydia. Aling Lydia ng Lydia Lechon. Happy birthday. Andito na ang mga lechon. Yun ba yun nilalantakan ng newsroom? Newsroom ng DZRH. Kaya pala namantikaan na mga nguso eh. Talaga. Parang mga naka-lip shiner na eh. At happy 46th birthday din daw kay Grace Carongoy. Si Grace! Oo, may bahay ni NGCP Regional Manager Carlo Carongoy. Ayun. Happy birthday. Magandang morning kay ating Emma Hoya at gayon din kay Kuyang Arnel Berceles. Kuya Arnel, magandang morning. Ito daw pong si Secretary Gibo ay may panawagan sa Kongreso. Ano yan? Ano? RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Nakikiusap ang kagawaran ng panggulang pambansa sa Kongreso na tulungan silang pabilisin ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito isa pang magitan ng pag-amyenda sa AFP Modernization Law na ngayon ay nasa Re-Horizon Stage 3 na o itong huling yugto ng paggasta para sa ikauhusay ng kagamitan ng militar hanggang sa 2034. Sa posto na discussion ay sinagawa sa lungsod ng Sanuan, sinabi ni Teodoro na lumalawak pa ang area of operations ng AFP dahil sa nagbabagong klimang pansiguridad at pagtutok hanggang sa exclusive economic zone ng bansa. Kahit kasi may dumating na bagong frigates o warships, mga tangke at binili namang bagong FA-50 fighter jets, ipinaliwanag ng kalihim na kailangan ding kalikutan ng mga basing militar para umangkop ito sa mga modernong kapabilidad na nais ng AFP. Pinaghahandaan din namin ang mga kinakailangan na suporta katulad ng mga base ng mga kagamitan upang magamit yung mga bagong sistema na darating na na-order na noon, kalinsabay sa pag-order natin ng mga bagong sistema. Sa parehong forum, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kabilang sa plano nilang modernization ay ang pagpapalakas sa cyber defense ng bansa. Target umano ng general, ang gamitin ang kakayahan ng Philippine cyber domain, hindi lamang para magbantay, kundi para rin umatake sakaling kailanganin. Ang mga Pilipino po ay talagang mahusay, magaling, may talento sa cyber. Kaya gagamitin po natin ito, hindi lamang po sa pagdepensa ng ating bansa, pero kung kinakailangan na tayo ay umatake, ay kaya rin po natin. No? Ginawa ng mga opisyal ang pahayag kahit hindi direktang nabanggit ng mga katagang West Philippine Sea sa huling zona, kaiba noong nakaraang taon. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Oy, baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Aha, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ilis ng oras, kumbachero. Ang dami pa natin gustong pag-usapang dalawa. Talaga. Si Caselo Lagmay na gustong sumali sa huntahan natin Ganon din si Kuyang Els Bartolome. Ang bilis ng panahon. Pero di bale, darating ang araw na mas mahaba ang huntahan natin pagka pang madaling araw na kami. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Ang oras ay hatid sa inyo ng Heart Station ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by